Pagdating ko sa reunion, simple lang ang suot ko. Puting summer dress, sandals, at walang makeup. Ayokong mapansin agad. Ngunit sa unang oras pa lang, nagsimula na ang mga bulungan. Si Clarice ba yun? Grabe, parang wala pa rin pagbabago. Dati pa naman siyang walang fashion sense. Siguro nagtitinda pa rin ng kape sa kanto. Napangiti lang ako. Hinayaan ko sila. Nakikita kong may mga SUV at kotse silang magagarbo. Matataas ang tingin sa sarili. Magkakabarkadang laging nasa popular group noon. Si Leia, ang dating queen bee ng klase, lumapit sa akin. Clarice! Wow, buti naman at nakarating ka. Sino nag-imbita sa'yo? Wala, nakita ko lang sa group chat. Naisip ko, baka welcome naman lahat. Oh, of course, everyone's welcome. Sabay tawa at sulyap sa mga kaibigan niyang nagkikindatan. Huminga lang ako ng malalim. Noon pa man, si Leia ang unang tumatawa sa akin tuwing nagdadala ako ng baon na ulam at kanin sa pananghalian. Samantalang sila ay kumakain lagi sa kantina. Pero ngayong araw, magbabago ang lahat. Ito ang panimula ng aking kwento. Ako si Clarice de la Cruz, 27 taong gulang, 11 taon na, mula nang gumraduate kami sa high school. Noon, ako ang tahimik, laging nasa likod ng classroom at madalas nilang biruin dahil sa simpleng damit at lumang bag ko. Hindi nila alam, noong panahong iyon, nagsisimula palang bumangon muli ang pamilya namin mula sa pagkakalugi ng negosyo ni Papa. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon sa high school reunion. Private beach daw sa Batangas, exclusive ang venue. Napangiti ako kasi ang private beach na yon, pag-aari ko. Wala ni isa sa kanila. Ang nakakaalam na ako na ang may-ari ng lugar na dati ay simpleng baybayin lang ng aming probinsya. Kaya nang nakita ko ang imbitasyon, napaisip ako, siguro oras na para bumalik. Hindi bilang dating binubuli, kundi bilang ako ngayon. Sa reunion, habang nagkakasayahan, nagsimula ang game nila. Who's the most successful? Isa-isang nagsalita ang mga kaklase ko. Ako may branch na ng spa sa Makati. Ako naman, head nurse na sa Dubai. Ako engaged na sa businessman. Pagdating sa akin, tinawag ako ni Leia. Clarice, ikaw. Ano na ang ginagawa mo ngayon? Sabay tawa ng mga nasa paligid. Baka naglilinis pa rin ng beach. Sigaw ni Marco. Dati kong kaklase na bully. Ngumiti lang ako. Siguro pwedeng sabihin, nag-aalaga pa rin ako ng beach. Sagot ko. Tawanan ulit sila. Pero sa loob-loob ko, alam kong ilang minuto na lang, mababaliktad ang lahat. Bandang 5:00 ng hapon, tumunog ang phone ko. Tumawag ang pilot ko. Ma'am, we're 5 minutes away. Ready for pickup. Sabay tumingala ako. Nakita kong unti-unting lumalapit ang helicopter. Lahat sila nakahinto. Uy, may helicopter. Kanino yan? Baka may artista rito. Grabe ang lapit. Lumapag ang helicopter sa may dalampasigan. Ang buhangin ay kumalat sa hangin at napahawak sa buhok si Leia habang nagtatakip ng mukha ang iba. Bumaba ang assistant ko. Dala ang folder ng mga papeles. Ma'am Clarice, ito na po yung mga papeles ng beach estate para sa board meeting ninyo. Tahimik ang lahat. Ngumiti ako sa kanila. Pasensya na. May emergency meeting sa Maynila. Pero enjoy lang kayo sa beach, ha? Libre ang lahat. After all, akin naman to. Hindi makapaniwala si Leia. Wait, ikaw ang may-ari ng resort? Oo. Sagot ko, kalmado. Binili ko 5 taon na ang nakalipas. Napatitig sila. Tahimik. Wala ni isa ang makapagsalita. Sa wakas, ako naman ang nakangiti. Hindi sa paghihiganti, kundi sa katahimikang dala ng tagumpay. Habang lumilipad ang helicopter palayo, tanaw ko mula sa taas ang mga dating kaklase kong minsang tumawa sa akin. Naalala ko ang batang Clarice na laging pinagtatawanan dati, pero ngayon, siya na ang pinapalakpakan. Sa loob ng helicopter, tinanong ako ng assistant ko, Ma'am, bakit hindi niyo pinahiya ng todo si Leia? Ngumiti ako.
Hindi ko kailangan. Minsan, ang katahimikan at tagumpay mo na lang ang pinakamagandang kasagutan. Pagbaba ko sa Maynila, nagsimula akong magsulat sa aking journal. Itong kwento na ngayon na ibinabahagi ko sa inyo. Pinagtawanan nila ako noon dahil akala nila wala akong mararating sa buhay. Pero natutunan kong hindi mo kailangang ipaliwanag sa mundo ang halaga mo. Ipapakita ng oras kung sino talaga ang mayaman, hindi sa pera, kundi sa karakter. Pagkaraan ng ilang buwan, nakatanggap ako ng sulat mula kay Leia. Clarice, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam kung gaano kita nasaktan noon. Proud ako sa kung anong narating mo ngayon. Sana mapatawad mo ako. Ngumiti ako. Tinupi ko ang liham at inilagay sa drawer. Hindi ko na kailangang magalit. Ang totoo, wala akong sama ng loob. Kasi minsan, ang tunay na tagumpay ay yung kaya mong patawarin ang mga taong minsang nagpababa sa'yo habang ikaw ay lumilipad na. Kung nagustuhan ang video iyong narinig, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Ito ay malaking tulong sa aking channel. Salamat!